mangyayari sa mundo sa taong 2026. 5 ang dapat niyong tatandaan, okay? Basang specific ni Madam Rosa para sa TikTok vlog at kahit saan, okay? Kalikasan, global weather chaos, okay? Mas matinding bagyo, tagtuyo at tag-ulan at maling panahon. Ayan, okay? So, Asia Pacific, lalo ang Pilipinas, Japan, Taiwan, super typhoon, coastal flooding. Ayan. At meron pa, Africa at Middle East, heat wave, food supply tension. Ayan ang mga problemang darating. America, wildfire and snowstorm sa maling buwan. Mas maraming bansa ang magpa-climate migration. Lilipat ang mga tao para lang mabuhay. Tandaan nyo yan, ha? Ang kalikasan ay hindi galit. Nagsasalita lang siya. Kung hindi tayo makikinig, bulyaw ang kasunod. Tandaan yan. Okay? Pangalawa, ekonomiya, Great Reset, Phase 2, pagtaas ng mga presyo at pagbagsak ng ilang malalaking negosyante o negosyo. Pero sabay pagsibol ng mga bagong kitaan. Malalaking kumpanya sa tech o real estate ang magbabawas ng tao. Oh no, my husband, my dude! Bagong pera ay online. Ayan. Bagong pera ay online. AI work, virtual assistant, UGC spiritual coaching, remote job, digital currency, at AI automation. Kaya mag-practice na kayo habang hindi pa huli ang lahat. Trabaho ng tao ay unti-unting nawawala. Hindi lahat ng nawalan ay mawawala. Ang marunong umangkop ay siyang uunlad. Pangatlo, relasyon, pagkalito sa pag-ibig at katauhan. Maraming maghihiwalay. Marami ring magtatanong, sino ba talaga ako? Mas maraming open relationship. Identify, questioning self-prioritization. Family system, magbabago, single parents, chosen family, remote partnership. Love will not die, pero mag-iiba ang itsura nito. Tandaan niyo po yon. Hindi ito dulo ng pag-ibig. Ito ay pagbabaklas ng ilusyon ng pag-ibig. Tandaan niyo yan. Pang-apat, okay? Espiritualidad, collective awakening. Dito na magigising ang mga tao. Dito na gagamitin ang kanilang mga intuition. Mas maraming taong magigising sa frequency, manifestations, past life, angel numbers. So, dadami ang magpapakonsult kay Madam Rosa, sigurado yan. Normal na ang tarot, crystal, numerology, astral, projections sa kabataan ngayon dahil sa impluwensya ni Madam Rosa. Gabayan ng mga divine feminine energy. Babalik ang panahon ng mga babaylan, seer at light workers. Gising na gising ang mga dating tahimik. Dating tinatawag silang baliw. Ako yun, isa na doon. Sa 2026, tatawagin silang mentor, guro, teacher. Ako yun, isa na rin ako doon. Number 5, panglima. Magsisimula na ang seryosong tanong. Ano pa ang papel ng tao? I will replace writers, designers, editors, clerks, unless you involve. Mas magiging common ang fake
and reality. Fake photos, fake voice. Oh my gosh! Mabuti na lang nagpa-practice na ako ng puro filter today. Virtual influencer, AI partners, synthetic beauty. Oh no! Synthetic beauty! Lalo pang uunlad. Pare talking na girl! Hello, Madam Rosa here ulit, no? So, doon sa binasa natin na tungkol sa mangyayari, so isa-isahin natin ang meaning noon katulad ng kalikasan. So, global weather chaos. So, titingnan natin ang itsura dito sa loob ng tarot card. Kung gaano katindi yun. So, bibilisan lang natin, no? So, sa 2026, ano ang mangyayari sa 2026? Okay. 2026 to global chaos. So, ayun nga, no? Ayan. May mga araw din na, or may mga buwan din na maganda pa. Pakiramdam natin, ay nagkaroon tayo ng magandang trabaho, or confident tayo. Pero yung iba naman, gustong-gusto magkaroon ng, kasalungat naman to sa iba. Gusto nila magkaroon ng long term. Okay? Long term success, or trabaho na hindi na sila namomroblema sa pera. So, ang ating nakikita natin dito, kasi global to, merong isang presidente dito, isang hari na napakamabuti ang kanyang kalooban, napakatalino, napaka-diplomatic, ay maraming nagtitiwala dito. Pwedeng fire of water or Aquarius Pisces siya. Ito yung mga zodiac sign na mga hari, no? Na sila ang mangungunang mag-isip para malutas ang global weather chaos. Okay? Depende yan kung saan. Pwedeng mga foreigner to. Okay? So, dito nakikita natin, yung swerte na to ay pangsamantala lang. Kasi maybe January, February, March, April na to. So, dito na magsisimula ang mga disaster moment. Pwedeng April, January, February, March, April, May na. April, May, medyo matagal-tagal na to ha. Okay, June. Depressed na tayo dito. Ika lang. Sobrang depressed na tayo dito. July, August, September, October, November, December. Okay. So, December, meron ditong isang maaring partnership sa mga iba-ibang bansa na nagkasundo at nagkabalikan kasi parang may awayan. May awayan, hindi nagkasundo-sundo dahil sa mga disaster or global weather. So, yan yung mga dahilan, no? So, dito tayo masyadong stress na isang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total all is 7 months tayong mamomroblema sa loob ng 7 months. Maraming mga taong halos magpapakamatay na lang, na nababaliw, na hindi na alam kung ano mga gagawin nila, nawawala na sila sa kanilang direction, problema, pati mga ibang mga opisyal ay nagkaroon na pakiramdam nila ay powerless na sila, no, sa mga pangyayari kasi kahit sila mismo hindi nila kayang lutasin ang global weather chaos, no? Pero merong mga presidente dito, maaring foreigner to, puti mga foreigner to ay nakapag-isip ng mabuti kung ano at meron siyang wisdom, meron siyang intuition, yan yung mga nakikita natin. So,
yan yung nakikita natin, no? So, pagdating naman dyan sa, ano to? Ayan, mayroong magte-take ng responsible dito, no? So, hindi lang ito, hindi lang isang bansa, maaring maraming bansa ang magte-take responsible dito sa mga pangyayari. Ibig sabihin, kahit na hindi niya bansa yan, o unahin niya dapat ang bansa niya, pero nakita niya sa ilang bansa ay mas maraming nangangailangan, nakatingin siya, nag-watch siya, tutulong siya kahit hindi nila ito responsible. Okay, so nagkaisa ito pagdating sa kaligatnaan ng ating paghihirap, no? So yan yung nakikita natin. And then, meron pa ba tayong nakalimutan? So pagdating naman sa Asia Pacific, lalo na sa Pilipinas, Japan at Taiwan, magkaroon ng super typhoon. So, I think, masasabi ko lang dito, parang normal lang to nangyayari sa atin, no? So, yan, isa yan, yung mga nabanggit natin na pangalan, no? So, yung flooding na yan, tuloy-tuloy pa rin yan. Kung ano yung 2025 natin, mangyayari pa rin yun. Okay, pagdating naman sa Africa, Middle East, no? So, normal din yan na mainit naman talaga dati doon. So, baka mas matindi pa ngayong 2026. So, kaya kasali siya sa listahan ng Global Weather Chaos. So, mag-ready na rin ng mga pagkain natin. So, tatlong buwan, sa loob ng 3 buwan, medyo okay pa tayo, maswerte pa daw tayo. So, parang naalala mo yung sino ba to? Kalimutan ko. I forgot the story of the Bible, yung si Joseph ba yun, I think. Siya yung nag-interpret ng parang eto yung mangyayari sa atin sa 2026. Abangan nyo yun, ha. So, dahil dito nakita na natin, nagkaisa ang ating life path ng 2026 at saka yung tarot card, no? So, habang mag-ipon, no? Mag-ipon, 'di ba? Nag-imbak 'yon kasi merong pitong baka na paya, tsaka pitong bakang mataba. So, ibig sabihin nun, 7 years daw na maghihirap, 7 years din na walang masagana. So, dahil nauna ang masagana, ito din sa atin, ito may wheel of fortune pa tayo dito sa bagong taon, January, February, March ito, no? So, meron pa tayong wheel of fortune, pero may nakaisip na foreigner. Foreigner to na leader. Okay? Maring hari, maring maring isa siyang monarkiya or whatsoever. Kataas-taasan to. So, nakapag-isip na siya nito, nakapag-ready na siya nito kasi meron siyang intuition. No, nakita na niya yan sa kanyang panaginip, sa kanyang vision. So, napaghandaan ng hari na to. Nag-iisa pa lang muna siya dito sa barahan natin. So, yung mga niyan, so, mag-ingat, magtipid. Kung gusto mag-shopping ng luxury, wag muna mag-shopping ng luxury. Paghandaan ang parating ng after 3 months ng 2026. Nakakatakot kahit gaano ka pakayaman, tatamaan ka ng hirap. Okay, so, punta naman tayo sa magkakaroon ng food supply tension. Ito yung sinasabi natin na kahit marami kayong pambili, kung wala na tayong pang-supply ang ating ang ating taga-supply ng mga pagkain, wala tayong magagawa. Okay? Sa loob ito ng 7 months, sigurado ito. 7 months lang naman. 7 months tayong maghihirap, no? Mamumblema. So, paghandaan natin yan, okay? Mas maraming bansa ang magka-climate migration. Ito yung mga sinasabi natin na lilipat ang mga tao sa sobrang lamig at sa sobrang init. Na dapat hindi pa taglamig ay biglang lumamig at dapat hindi pa tag-init ay biglang uminit ng todo. Okay, may makikita tayo dito mga naghihingalo sa init, hindi na kaya kailangan nilang lumipat. Especially sa mga may edad na. Tatama din ito sa mga may edad na at sensitive ang kanilang balat, no? So, yan yung nakikita muna natin pagdating sa global weather chaos, yeah? Punta naman tayo sa number 2, ekonomiya, Great Reset Phase 2. Okay, sa January, ito ang card 9 of Wands. Sa simula ng taon, alerto ang lahat.
parang bawat bansa ay naghahanda, okay, para sa paparating na crisis. So, defensive at protektado ang resources, okay? So, pagdating naman sa Pebrero, meron tayong 8 of Wands, naka-reverse din ito, no? So, matinding, pagkaantala sa supply, at komunikasyon, mabagal ang galaw, ano pa ba ng kalakalan, parang lahat na lang ay nakahold. Okay, papunta naman tayo sa March, no? So, ito yung mangyayari sa ekonomiya natin sa Marso. 5 of Swords ay naka-upright naman. So, ibig sabihin nito ay magkakaroon ng pag-aagawan at conflict sa pagitan ng mga sa pagitan ng mga bansa. Okay? So, may mananalo pero ang kapalit ay pagkasira ng tiwala at alyansa. Ayan, okay? So, pagdating na naman ng Abril, meron tayong Knight of Swords, reverse din ito, no? So, ang ibig sabihin nito, may mga leader na kikilos ng padalos-dalos, magdudulot ng kaguluhan at maling desisyon. Ayan ha, maling desisyon na magpapalala sa sitwasyon. Ayan. Oo. So, pagdating naman ng Mayo, no, meron tayong 8 of Cups ay naka-reverse din. So, may mga bansang gusto nang umalis sa kasunduan pero natatakot magiging kapalit ay stagnation or stagnant at paghawak sa luma kahit hindi na ito gumagana. Ayan, pagdating naman ng June, ayan, Hunyo. Ayan, King of Wands. Ito yung parang tugma dun sa sinasabi ko kanina sa first na binasa natin, no? So, upright siya. Isang matatag at visionary leader ang lalabas at magsisimulang magbibigay ng inspirasyon para sa ibang bansa na matutulungan. Ayan. So, papunta naman tayo ngayon sa July, August, September, October, November, and December. Okay, sa Hulyo naman ay panahon ng judgment, panahon ng malaking desisyon na kailangan pumili ng bagong direksyon para sa kinabukasan ng ekonomiya at kapaligiran. I'm sorry naman. Kanina pa ako nabubulol, no? Pagdating naman ng August, the star naman, no? Pero reverse. Nawawala ang pag-asa ng ilan, okay? Mararamdaman ang kawalan ng malinaw na solusyon. Magiging mahirap magtiwala sa mga pinuno at sistema. And then, pagdating naman ng ating Setyembre, ay the Magician. So, magiging malinaw ang maling paggagamit o paggamit ng kapangyarihan at resources. May mga bansang gagamit ng trickery o manipulasyon para makaangat. Ito yung napanaginipan ko pero puti ito sa panaginip ko, merong isang mga puti siya, hindi ko alam kung Amerikano, nililinlang lang daw tayo nila at namulat daw tayo mga Pilipino. Ayan, abangan nyo yung sinabi ko puti siya sa panaginip ko, tapos tayo daw mga Pilipino, nililinlang lang daw tayo ng mga kulay puti ang balat at namulat tayong mga Pilipino. Ayan, so nagkatugma na yung card at saka yung life path ko. Okay? Card, life path at panaginip ko, yung sarili kong visionary to. So, pagdating naman sa October, the Chariot, no, reverse pa din ito. Okay? Magkakawatak-watak ang direksyon. Okay? Ang direksyon ng mga plano, walang pagkakaisa at nawawalan na ng kontrol ang ilang sektor. Okay? Pagdating naman sa November, buti lumabas si High Priestess, upright naman to. Okay? May mga sikreto at impormasyon na hindi ilalabas sa
publiko hanggang handa na silang malalaman ang lahat. Ayan. So, pagdating naman ng Desyembre, ito yung 8 of Pentacles. Ayan, 8 of Pentacles naman tayo pagdating ng December. Magiging skill at kaalaman ang magiging puhunan para mabuhay sa bagong sistema. Ang marunong mag-adapt ang magtatagumpay. So, life path ng year at saka ang ating card ay parehas ang sinasabi. Ibig sabihin yan po, kung hindi kayo marunong sa computer, kailangan nyo pong matutunan kasi po magiging uso na ang ating computer, okay? Yung malaking yung una kong yung malalaking kumpanya daw ay mababankrupt, real estate, magbabawas ng ng tauhan kasi mas mura na ang AI virtual assistant. Okay? Bagong pera ay nasa online na. So sa mga hindi pa marunong mag-online, utang na loob po, mag-practice na po kayo. Panahon ng matuto, pag hindi kayo marunong pa po, nandito lang ako magtuturo sa inyo. Syempre may bayad kasi may effort ako doon at ang oras ko. So, yung mga walang hilig mag-UGC, maghilig na po kayo kasi yan na po ang uso. Spiritual coaching, yan din ang uso. Remote job, uso na rin ngayon yan. Mas mura kasi walang nirerentahan, basta lahat yan, magiging ganun. Digital currency at AI automation, ayan na. Digital currency at AI automation, uso na rin. Trabaho ng tao unting nawawala dahil sa old tradition na papasok sa trabaho. Mawawala na yon dahil papunta na tayo sa ating AI work. Ayan, makakatipid na tayo ng pamasahe dyan. Kaya mababawas din yung ating sweldo. Malamang-lamang yan. Okay? Hindi lahat ng nawalan ay mawawala. Okay? Ang marunong umangkop ay siyang umunlad katulad nung sinabi ko sa life path ng ating kalikasan.